Guys, good morning. Hindi po ako makapag-live eh. Medyo wala po akong pupuntahan sa araw na ito. Nais ko pong mag-live sana, kaso ano po, mahina po ang signal. Kaya alam niyo mga kapatid, ang social media ay isa sa napakaganda para gamitin sa evangelism. Sabi nga nung sa Biblia, isang kaluluwa lang po, isang tao lang po magbalik loob sa Diyos. Ang halaga po niyan ay higit sa buong mundo. So napakaganda pala. Kaya pala sabi niya Apostol Paul na yung salita ng Diyos dapat ipangaral ito, napapanahon man o hindi. Kasi darating ang araw na hindi na po ito tatanggapin ng tao, hindi na po ito pakikinggan. So yung sinabi dong araw na yun, hindi pa naman yun nangyayari ngayon. Pero may ilan-ilan po dyan na, mangilan-ilan dyan na ayaw na po nila talaga pakinggan yan. Kaya nga ang social media ay isa ito sa napakagandang instruments ng God na pinahintulot na magkaroon. Kasi kailangan po talaga ng lahat ng tao ay marating ng salita ng Diyos. Kung maniniwala po ay hindi. Katulad po ngayon, ang isi-share ko po sa inyo ay God's love. Amen. So number one mga kapatid, the purpose of God's love. No? Yung pong purpose, bakit ba ang Diyos ay nagmahal? Yung number one purpose niyan kapatid ay to save the world, no? Yung iligtas mundo. Dito ang mundo na ginagalaw natin. Ang tinutukoy po doon ay ligtas ang lahat ng tao. Yan po ang number one na purpose. Bakit ang Diyos ay umibig sa sangkatauhan o bakit niya tayo minahal. Kung babasahin po natin sa John chapter 3 verse 16, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son. Those who ever believe in Him should not perish, but have an everlasting life. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig, pagsinta ng Diyos sa mundong ito, sa sangkatauhan, sa iyo at sa akin. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino man sumampalataya hindi mapahamak, hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So the purpose of God's love is to save the world, to save all people. Ikaw at ako. Yan po ang purpose kung bakit tayo inibig ng Diyos. Iligtas tayo. Pag sinabing iligtas, parang ang nito may halin tulad ito dun sa nasusunog. Diba? Halimbawa, nandun ka sa bahay na nasusunog, nais ng Diyos na iligtas ka doon. Gagamit siya ng tao para marating ka doon. Dahil nanganganib ang buhay mo. Yan. Kaya hindi po natin pwede ikatwira na, Brad, Katoliko naman ako Naniniwala din ako sa Diyos.
naniniwala po ako na naniniwala ka sa Diyos. Pero sinabi mo na ikaw ay Katoliko, sure ka ba na nasa tamang pananampalataya ka? Kaya nga example dito, kung ang bahay mo na kinaroroonan ay nasusunog, aalis ka ba o hindi? Kailangan lumayas ka dyan kasi masusunog yung bahay mo. Ayan. Kung sa iyong pananampalataya, yung tinaaniban mo ay sigurado, ba't ka alis? Pero patutunayan ko sa iyo, kapatid, kung ikaw ay nandyan sa bahay niya, masusunog ang bahay niya. Kailangan lumayas ka na dyan. Kasi ang kaligtasan ay hindi dahil sa relihiyon, hindi dahil sa ito nga kinaaniban namin, hindi makakapagligtas to Ang makakapagligtas sa atin, tandaan mo yan, yung tamang relasyon mo sa ating Panginoong Hesus. Dahil napakaliwanag na ang purpose ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan ay iligtas ka, dalhin ka sa tamang landas, hindi doon sa maluwag na landas ng tungo ay kamatayan. Amen? Okay. Pangalawa, kapatid, the purpose of God's love, hindi lang po magligtas, kundi bigyan ka ng buhay na walang hanggan. Ayan, tandaan mo yan Lahat mo na makikinig dito, kapatid. Sa mundo, mapalad ka kung abutin ka dito ng 60 years old mo. Katulad ko, mapalad ako, umabot pa ako sa edad kong ito. Pinaka malungkot na nangyayari sa buhay ng tao, isang taon na isinilang siya, isang taon pa lang niya, patay na. Rin po ninyo yan. Nakita lang niya yung ganda ng mundo, wala pa siyang muwang, iniwanan ni Lord. At ang isa pa ito, biruin po ninyo, 10 years old, high blood na. Di ba? Kaya nga sabi ko, mapalad ka kung abutin ka ng 50, 60, mas maganda kung abutin ka pa ng 100 years old Laking bonus na binigay ni Lord. Ang tanong, sa buhay ba natin na yan, may tama ba tayong relasyon sa Panginoon? Sigurado ka ba na yung buhay na walang hanggan ay makakarating ka doon? Kasi yun yung purpose God's love Number 1, to save you. To save the world sa lahat ng tao. Pangalawa, para lahat ng tao ay bigyan ng eternal life. Sulat yun doon sa sa John chapter 3. Doon lang tayo sa John chapter 3. Tapos ano pa? So, yun ang tanong, sigurado ka ba? Paano ba magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Yan ang tanong ko sa inyo. Kasi ako, sure ko na may buhay na walang hanggan ako. Sabi ko nga, ready na ako mamatay. Kasi, sigurado ko na yan. Bago tayo dumako dun sa pangatlo. Diba, pangalawa, purpose of God's love ay He gave you at saka sa iyo, He gave us eternal life. He will give us eternal life kapag po tayo ay nasa Kanya. Okay? So, bago tayo dumako doon sa pangatlo,
nais ko muna tanungin kayo. Kumusta ba ang buhay mo? Nagagamit mo ba ito sa paglilingkod sa Diyos? Kumusta ba ang kayamanan mo? Lahat ng ari-arian mo, mga ari-arian mo, na itutulong mo ba ito sa iyong kapwa? Ayan. Yan ang tanong. Kasi napakaraming tao ngayon, nakakadurog ng puso. Mayayaman sila, yung iba, sobra-sobra ang kayamanan. Pero kapatid, may mga kamag-anak sila na minsan nga hindi na makapagsimba paglinggo kasi naghahanap ng baon, nagtatrabaho. Ayan. Gusto naman nila na sumamba kay Lord. Di makasamba kasi nagtatrabaho, kakuha lang ng baon. Samantalang yung mga kamag-anak, napakayayaman. At yung kayamanan, isinusugal lang yung milyon-milyon. Pinupusta daw sa kasino. Ayoko nang i-mention mo sino yan, pero marami ngayon yan. Ha? Kita nyo ba sa Los Angeles? Ha? Bakit sinunog yun? Kasi ang dahilan talaga noon, kinalimutan nila ang Diyos. Once na kinalimutan mo ang iyong kapwa, kinakalimutan mo rin ang Diyos. Anong utos ng Diyos? Love your God with all your heart, soul, strength. Diba? And number 2 na utos niya, love your neighbor as yourself. Yeah. Kaya ang ano ko po dyan, pag kinalimutan mo ang kapwa mo, lalo ka mag-anak mo, nangangailangan tulong, hindi mo matulungan. Naghihikaos, ikaw naman nagpapasasa. Nandiyan ka sa kasino, nandiyan ka sa milyon-milyon nilulustay mo. Bagay ano naman pakialam ko doon. Wala akong pakialam doon. Pero ang totoo, nasabi ko lang ang katotohanan. Dahil ang utos ng Diyos, kailangan may share ang katotohanan sa lahat ng tao. Yan. Kaya may pakialam ako. Dahil mahal ka ng Diyos. No? Katunayan, yun yung purpose ng Diyos. Bakit tayo minahal niya? Iligtas ang lahat ng tao. Marinig ang salita niya. At ang pangalawa, bigyan tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. At buhay na walang hanggan. Diba? Basahin nyo yan. Sa John, sabi ni Kristo, ang magnanakaw pumunta dito para magnakaw, magwasa. Pero ako, nandito para bigyan ang buhay na ganap, kasiyasiya ang tao. Ang sabi sa John 3:16, for God so loved the world, He gave His only begotten Son, and those who ever believe in Him should not perish but have an everlasting life. Ayan. Ano pa ang purpose ng pangatlo ng ating Diyos? Ng God's love. Ang pangatlong purpose po nito ay matuto kang manampalataya. Ayan. Lagi natin pinapangaral John 3:16, pero napakalawak po ng ibig sabihin niya. Para matuto kang manampalataya. Pakaraming tao ngayon walang pananampalataya sa Panginoon. Hindi nga naniniwala. Zero mention ang Diyos. Kaya sila ngayon, zero mansion. Diba? Ayun. So, yun yung God's love. Hindi lang tayo ililigtas. Hindi lang tayo bibigyan ng buhay na walang hanggan. Kasi siyang buhay. Kundi, tinuturuan tayo kung paano tayo manampalataya sa Kanya. Ayan. Siyempre, hindi ka maliligtas kung wala kang pananampalataya. Nakasalalay lahat yan dyan. Hindi ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan kung wala kang pananampalataya sa Diyos. O, di ba? O. Kasi napakaliwanag, John 3:16. Ha?
Those who believe in Him should not perish, but have an everlasting life. Oh, wala kang buhay na walang hanggan. Hindi ka manampalataya. So, pinag-uusapan po dito na pananampalataya ay yung totoong pananampalataya. Ha? Ano yung totoong pananampalataya? Sabi sa aklat ng Marcos yata, yun, hindi yata. Kasulat yun doon. Sabi ni Juan, yung nangaral siya. Ha? Manampalataya kayo sa Diyos, magpabautismo kayo, talikuran yung kasalanan. O, yun tunay na pananampalataya, kapatid, ay nagpapabautismo yan. Water baptism. At ang number 1 dyan, talikuran ang kasalanan. Sinasabi mo may pananampalataya, ay lasinggo ka naman. Sinasabi mo may pananampalataya ka, grabe ka naman manira sa iyong kapwa, marites ka. Sinasabi mong nananampalataya ka sa Diyos, ay, grabe, kasalanan mo, 2 babae mo, 3. Wala akong pakialam doon. Pero, nakikialam ako dahil mahal ka ng Diyos. Amen? Yan. Alam niyo, magla-live sana ako. Pero, hina talaga ng na signal. So, lagi natin tatandaan yun, mga nanonood, mga walang sawang sumusuporta. Hindi ko kayo sinasaktan. Nangungusap lang ang banal na Espiritu upang tayong lahat ay magbalik loob na sa ating Panginoon at tanggapin natin ang pag-ibig ng Diyos. Ayan po. Wala po itong personalan. Salita lang ng Diyos. Ulitin ko sa inyo. The purpose of God's love is to save the world, to give His Son, and to give eternal life. And last, magkaroon tayo ng pananampalataya, matuto tayong manampalataya sa Diyos. Have faith in your heart. Di ba? Okay. So, alam niyo mga kapatid, pag wala akong ginagawa, ito pong social media, napakaganda nga po nito. Dahil, mapalad ako dito, masaya ako kung ang manood nito is umabot ng 100 lang. 100 lang. Katao. Alam ba ninyo? Isang tao lang. Magbalik loob sa Diyos. Inuulit ko kung sinabi ko. Ikaw na nanonood ngayon, araw na ito. Talikuran mo yung kasalanan. Tanggapin mo ang pag-ibig ng Diyos. Manampalataya ka sa Kanya. Manampalataya ka, tanggapin mo si Kristo sa iyong puso. Ha? Na isang dakilang tagapagligtas. Matapos mo siyang tanggapin. Talikuran mo yung kasalanan. Magpabautismo ka. At sabihin mo, Lord, this is my desire. Ha? Ano yung desire? To honor you and to offer my life. Diba? Sa iyo. Yan yung desire eh. Ibig sabihin, mag-serve ka kay Lord ng buong buo. Ha? Pagpapalain ka ng Diyos. Hindi lang sa lupang ito, kundi sa buhay na walang hanggan, makakarating ka. Isa ka lang na magbalik loob. Hindi naman kailangan ng mas maganda nga sana kung marami kasi yun ang purpose ng God's love eh, buong mundo eh. Pero masaya ang Panginoon. Masaya ako na kahit ang nanonood sa aking YouTube channel eh 100 lang, 500 lang. Hindi pa umaabot ng 1,000. Mahalaga. Nagamit itong social media para maihayag ko ang salita ng Diyos at ang pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin. Kantahin mo ito. This is my desire to honor you. Hallelujah. Lord, with all my heart, I worship you.
within me. I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your ways in me. Yun dapat nakakantahin mo. Lagi mo lagay sa isip mo. This is my desire, Lord. So honor you. Hallelujah. Dapat ganoon. Ihanda natin puso natin lagi. So yun lang ha. Good morning. Mahal ko kayo sa Panginoon. Salamat po sa umaga. Hindi po ako makapag-ano. Kaya nga po sana prayer ko po marami po ang mag-like, mag-subscribe. Actually, ang dami na po talaga naman eh. Ang bilis eh. Salamat sa mga nag-subscribe, salamat sa mga tumutulong. Kapatid, kung ikaw man yung nanonood ngayong araw na ito, nangungusap ang Diyos sa iyo. Sabi po sa Biblia, salvation is now, not tomorrow. Kapag napakinggan mo yung salita ng Diyos, ngayon ka nililigtas ng Diyos. Huwag matigas ang ulo. Kasi hindi natin alam kung ano mangyayari sa araw ng bukas. Ang kaligtasan ay ngayon, hindi bukas. Ngayon na napakinggan mo ito. Kaya kung ikaw man ay nandyan, anyayahan kita na manalangin. Sumunod ka sa panalangin na ito. Marahil ay balot ka ng problema or karamdaman, nasa banig ka ng karamdaman. Manampalataya ka lang. The purpose of God's love ay turuan kang manampalataya. The purpose of God's love is bigyan ka ng buhay na ganap at kasiyasiya sa mundong ito at sa darating pa kapag tayo ay wala na sa mundo. No? At the purpose of God's love, number 1 doon na nilagay natin ay nabasa ay nanok po sa inyo. Inihayag ay to save the world. Kasama ka doon. Lahat sa buong mundo ililigtas na dapat ng Diyos kung mananampalataya siya. Kaya ang kaligtasan ngayon, sumunod ka sa maikling panalangin ito. Tayo manalangin. Dakilang Ama Diyos na nasa langit, nag-iisang Diyos na aming sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Sa oras na ito, Panginoon, ako po ay buong pusong lumalapit sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa mensahe na aking napakinggan. Na isa pala ako sa milyong-milyong tao na nais mong iligtas. Ako po'y nananampalataya, Ama, na ang iyong anak na si Jesus ay sinugo mo sa mundong ito upang iligtas kami. Upang mamatay, mapako sa krus ng dahil sa aming kasalanan. At mabuhay na mag-uli, naniniwala po ako sa kamatayang yan. Naniniwala po ako sa iyong salita ngayong umaga na ito. Kaya humihingi po ako, Ama, ng tawad. Patawarin mo ako sa lahat ng aking nagawang kasalanan. Pinagsisisihan ko po ito. At nais ko na po itong talikuran. God, tulungan mo po ako na itong kasalanan na ito, O Diyos, ay hindi ko na muling balikan pa. Nais ko pong sumunod sa iyo, Ama. Dalangin ko po na mula ngayon, isulat mo sa aklat ng buhay ang aking pangalan. Dahil tinatanggap ko po ang aking Panginoong Hesus na bilang tagapagligtas ng aking buhay. Maraming salamat. Mula ngayon, kikilalanin ko na ang aking Panginoong Hesus ang siyang aking tagapagligtas at Diyos sa aking buhay.
Maraming salamat. Ito po ang aking dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang manalangin, Panginoon, kung sino man ang mga taong makinig, tumanggap, maniwala sa pag-ibig mo. Na dahil sa pag-ibig mo, nais mo iligtas ang buong mundo at bigyan ng buhay na ganap at kasiyasiya, buhay na walang hanggan, at turuan upang mananampalataya. Lahat po, Panginoon, ng maniniwala, sasampalataya sa umagang ito at magbalik loob sa iyo ay pagpapalain mo. Hindi lang sa buhay na ito. At kung sa buhay na ito, Diyos, mayroon pa pong mga may sakit at karamdaman, iunat mo nga po ang iyong mapaghimalang kamay at abutin mo po, pagalingin mo po sila. Sino man po dito mayroong mabigat na problema, may mga pinagdadaanan sa buhay, o Diyos, Ikaw ay Diyos ng pag-ibig. Abutin mo po sila. Malayo man sila sa akin, ngunit malapit ka sa Kanya. Kaya unat mo po ang iyong mapaghimalang kamay. Lutasin niyo po ang problema niya. Pagalingin niyo po siya sa kanyang sakit at karamdaman. In the mighty name of Jesus. Amen. Okay, sa lahat po ng mga supporters, sa mga nagla-likes, sa mga nanonood, kayo po ay binabati ko ng magandang umaga, magandang araw, at pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos na buhay. Bye-bye.